Alam nyo bang may pintuan pala ang langit? At ito ay makipot? At ito ay maaaring isara o saraduhan? May life insurance ka na ba? Nakaplano na ba ang eternal gardens mo? Yung mga last will and testament kung meron, nakaayos na ba? So, alam na alam mo ang pupuntahan ng iyong katawang lupa. Pero paano naman ang pupuntahan ng iyong kaluluwa? Mayroon ka na bang assurance? Sister Merced po na nakatira sa Hilo, Hawaii, na nagagalak na makabahagi at magbahagi sa gawain ng Diyos dito sa 24/7 Words of Wisdom ng CGM Balete. Tama po ang inyong narinig na may pintuan ang langit o ang sabi po sa Ingles ay narrow gate. Ang langit at ito ay makipot at ito ay maaaring isara o saraduhan. At hindi lahat ay makapapasok dito. Ang isa pa pong verse na sinabi ay, meron din namang isa pang daan. Ngunit ang dala nito ay kapahamakan. Sinabi po yan ng sa Lucas 13:24 at 25 at sa Mateo 7:13-14. So halos lahat naman po sa atin ay alam po kapag sinabing langit. Ito po ay ang tahanan ng ating Panginoong Diyos. Ang pinakadakila at ang lumikha ng langit at lupa. Ngunit, alam nyo din po ba na ayon sa Biblia na iisa lamang ang daan o paraan patungong langit? Ganito po ang pagkasabi o binabanggit po iyan sa Juan 10:9. Ang sabi po doon, ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Ang sabi pa po doon sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Sino po ang tinutukoy dito? Ang tinutukoy po ditong through me ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi po si San Pedro ang may hawak ng susi. Yan po yung aking narinig noong ako po ay bata pa na ang sabi, para pong may palabas na ang sinasabi ay si San Pedro ang may susi o may hawak ng susi sa langit. Pero atin pong narinig mula sa Biblia o sa mga verse na aking nabanggit na sinabi doon na walang makapapasok sa langit kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ngayon po, ano po ang dapat nating maunawaan sa mga bagay na ito patungkol kung paano tayo makapapasok o magkakaroon ng access patungong langit. Sabi po ng Biblia, tayo ay makasalanan. So tama naman po na tayo ay makasalanan. Ito po ay binabanggit sa Roma 3:23. Kaya kailangan po nating una kilalanin sa ating buhay na kailangan po natin ng Diyos dahil nga po sa ating kasalanan. Hindi po natin kayang iligtas ang ating kaluluwa. Nang saganang atin, kailangan po natin ng Diyos, kailangan po natin ng isang tagapagligtas. Kailangan din po nating maunawaan o maniwala na namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay na magmuli. Yan po ang sinasabi ng unang Korinto 15:3 and 4. Si Jesus lamang po ang nakapagbayad ng ating kasalanan. Kailangan din po nating maunawaan at kilalanin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang po pahinginoon, kundi ang ating Panginoon. Ang sabi po ng Roma 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, na ang Panginoong Jesus ay ating Panginoon, and believe in your heart, maniwala mula sa iyong puso, that God raised Him from the dead, you will be saved. So meron pong kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagkukonfess o pagkilala na si Jesus ay ang ating Panginoon at ating tagapagligtas.
Kailangan din po nating maunawaan na ang ating kaligtasan o kaligtasan ng ating kaluluwa, ito po ay regalo ng Diyos. Ito po ay biyaya ng Diyos. At ito po ay kusang ibinibigay ng Diyos at ito po ay free. Ito po ay maaaring ma-access ng bawat isa sa atin. Ang sabi po ng Ephesians 2:8-9, "For it is by grace that you have been saved through faith," sa pamamagitan po ng pananampalataya, not by works. Hindi po sa ating mga gawa. Inuulit ko po, ito po ay nagmula sa Ephesians or Efeso 2:8-9. Ang isa pa po kailangan nating maunawaan ay kailangan din po nating mamuhay kasama at katulad ng ating Panginoong Hesus, kung paano po siya namuhay according po sa Biblia, sa kanyang scripture, and then yung mga historical evidences po na nailathala o na available na po sa ating kung magre-research po tayo. So kailangan po nating mamuhay ng maging katulad ni Jesus kung paano siya namuhay. Katulad po ng mga bagay na siya ay nagmula sa langit, ngunit nung nandito siya sa lupa, siya po ay naglingkod. Yung paglilingkod niya sa tao ay isang bagay na maaari nating gawin o maaari nating matularan sa Panginoong Hesus kung paano niya inibig yung mga makasalanan, yung mga hindi kaibig-ibig, at kung paano siya naglingkod. At ito po ay dapat makita sa ating buhay na dapat magkaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Hindi lamang po tayo basta nabuhay, kundi magkaroon po tayo ng layunin ng ating buhay ay maipaglingkod natin doon sa lumikha sa atin, doon sa nagligtas sa atin. Dapat po nagkakaroon ng pagbabago sa ating puso. At ito pong mga mabubuting gawa ay bunga lamang ng ating natutunan o ating dahil tayo po may bago ng relasyon sa ating Panginoon, magagawa na po natin ang mga bagay na katulad ng kanyang mga ginawa. Pero unawain din po natin na bawat araw po, tayo po ay binabago ng ating Panginoong Diyos from glory to glory. Hindi po iyan isang madali ang bagay na nagagawa. Ito po ay step by step. Sabi nga po, slowly but surely ay magawa natin o malakadan natin, makahakbang tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus. So iyan po ay sana po may naunawaan tayo kung paano tayo magkakaroon ng access sa langit. Tandaan po natin muli na hindi po si San Pedro ang may hawak ng susi, kundi ang ating Panginoong Hesus. At dito po ako magtatapos. Sana nga po sa bawat bahagi ng pag-aaral o pagbabahagi ng mga salitang inyong naririnig, kayo din po ay ini-encourage na pag-aralan, mag-research through reading the scriptures. At tandaan po natin na ang ating oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Salamat po, Happy New Year po, at God bless sa ating lahat.